Maging alerto at handa Bicol Region, Eastern Visayas, Calabarzon, Bagyong Pepito nasa loob na ng Philippine River of Responsibility. Ayon sa mga kasalukuyang pagtaya, posibleng mag-rapidly intensify ito habang nasa Philippine Sea at umabot sa super typhoon status bago mag-landfall. Inaasahan na magdadala ito ng mga pag-ulan sa Bicol at Eastern Visayas simula Biyernes ng gabi. Maaaring mag-landfall ang bagyo sa Samar o Bicol sa Sabado ng gabi, ika-16 ng Nobyembre, habang nasa peak intensity, na magdudulot ng mapaminsalang hangin, matitinding pag-ulan, at posibleng storm surge. Pagkatapos nito, posibleng tumawid ito sa Calabarzon at dumaan malapit sa Metro Manila sa Linggo ika-17 ng Nobyembre. Gayunpaman, mataas pa rin ang uncertainty sa track forecast nito, na maaaring magresulta sa Signal Number 1 hanggang Signal Number 4 sa Metro Manila depende sa kanyang direksyon. Pinapayuhan ng mga residente sa mga maaapektuhang lugar na maghanda para sa posibleng matinding pag-ulan at malakas na hangin sa papalapit ng Bagyong Pepito. Manatiling naka-antibay sa mga susunod na update dahil maaaring magbago pa ang mga ipinakitang forecast track sa mga susunod na oras at araw. Samantala, narito ang forecast track kay Pepito, Pag-asa, JMA, JTWC. Pag-asa Forecast. Ayon sa Pag-asa, inaasahang kikilos pa hilagang kanluran ang bagyo at posibleng maglandfall sa rehiyon ng Bicol sa Sabado ika-16 ng Nobyembre. Mananatili umano itong malakas na bagyo habang tumatawid sa iba't ibang bahagi ng Luzon, hindi rin inaalis ang posibilidad na maging super typhoon ito bago tumama sa kalupaan. JMA, Japan Meteorological Agency, Forecast. Ang track mula sa JMA ay nagpapakita rin ng westward na direksyon, ngunit bahagyang mas mataas o pahilaga kumpara sa forecast ng Pag-asa. Maaaring tamaan ang silangang baybayin ng Luzon, partikular na sa Bicol o Southern Luzon area. Nakikita rin sa kanilang forecast cone na may posibilidad ng kaunting pagbabago sa track habang papalapit sa ating bansa. JTWC, Joint Typhoon Warning Center, Forecast. Mas agresibo ang forecast ng JTWC, na nagpapakita ng mas malakas na sistema, posibleng umabot sa lakas na super typhoon bago maglandfall. Ang track ay bahagyang mas timog at malapit sa rehiyon ng Bicol o Southern Luzon. May indikasyon din ng mabilis na paglakas ng bagyo bago ito tumama sa kalupaan. Pare-pareho ang mga ahensya sa direksyon na westward patungo sa Luzon, ngunit may kaunting pagkakaiba sa eksaktong landfall point at lakas ng bagyo. Lahat ng forecast ay nagpapakita ng posibilidad ng malakas na epekto sa Luzon, lalo na sa Bicol Region, na maaaring makaranas ng matitinding pag-ulan, malalakas na hangin, at posibleng storm surge. Mahalaga ang patuloy na pag-monitor sa mga updates mula sa mga nasabing ahensya dahil sa posibilidad ng pagbabago sa lakas at direksyon ng bagyo habang papalapit ito sa bansa. Manatiling nakatutok sa weather balita para sa bago pang update. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.